For today's video nga po ay i-flex ko na naman po sa inyo ang aking version ng sinigang na ipon. And for this time po ay ibang gulay naman po ang sinahog ko pero parehong version lang po ito. Hindi naman po siguro obvious na favorite namin yan. Kaya palagi ko po siyang niluluto. At yan, isi-share ko naman po sa inyo ang version ko ngayon na ang nilagay ko pong mga gulay ay sitaw, talbos ng kamote at saka labanos. Yan ang aking version ngayon ng sinigang na hipon. Kasi nga po nakabili kami ng medyo murang hipon at ang fresh. Dito po kasi sa amin sa bayan ng Guagua maraming fresh na mga seafoods dahil nga po maraming palaisdaan dito. Kaya medyo mga fresh yung mga seafood na nabibili namin sa aming palengke. At medyo mura pa syempre dahil nga dito binabagsak ang mga nakukuha nila sa palaisdaan. At yan na nga ang ating mga ingredients, di po ba? And then ngayon mag-start na tayo sa pagluluto. Sa isang kawali nga naglagay ako ng mantika. Yan. Pagkalagay ng mantika, igigisa na natin yung kamatis at sibuyas. Pinagsabay ko na nga po ang kamatis at sibuyas para madali na lang silang lutuin. Yan, gigisa-gisain lang natin. At sanabi nga ng isang katulad nating content creator na Indian ay mekos-mekos lang po natin ng konti ang ating mga sangkap. Yan, mekos-mekos mo lang hanggang lumambot po yung kamatis. Yan na nga. Yan, mekos-mekos, yan. Diba? Tapos yan, tatakpan muna natin. Yan. Yan, mga after few minutes lang, pwede na yun. Yan, sa isang kawali pala ay naglaga na rin ako ng sampalok, siya yung pang-aasim natin. At yan na nga, binalikan ko na yung niluluto kung ginigisa kong kamatis yan. Medyo malambot na siya, kaya yan pinipiga-piga ko na siya para lumabas pa talaga yung katas ng kamatis. Masarap din kasi yung katas ng kamatis na may natural asim talaga siya. Yan, nilagay ko na yung mga gulay natin like yung sitaw at saka yung labanos kasi medyo matagal palambutin siya kaya inuuna ko na siyang ginigisa. Kasi nga yung mga hipon hindi naman ganun katagal siya lutuhin. Yan. Imekos-mekos lang po ulit para magalo yung ginisa nating kamatis at saka sibuyas sa ating mga gulay. Yan. At pagkatapos nga dyan maglalagay na tayo ng pampalasa dyan para maglasa na yung ating ginigisa sa ating gulay. Naglagay nga ako ng patis. Yan nga ang ating pampalasa sa ating sinigang. Yan. Tapos, pagkalagay nun, mekos-mekos lang din ulit natin yan. Yan. Mekos-mekos lang din yan. Diba? Para magalo yung pinakapatis natin sa ating mga gulay at saka sa ating ginigisa para magkalasa naman siya. Yan. Pagkatapos doon, maglalagay na tayo ng konting tubig para lumambot yung ating mga gulay. Medyo matagal kasi palalambutin yung mga gulay, di po ba? Kasi nga yan, labanos. Kaya uyuna natin palambutin siya. Yan, 'di ba? Ang ganda ng kulay ng ating sabaw kasi nga dun sa kamatis. Mas masarap talaga yung maraming kamatis sa ating sinigang. Yan, tatakpan muna natin para paintayin natin kumulo. And then after a few minutes, yan, kumulo na nga ang ating sabaw. Yan. At yan na nga po, mekos-mekos mo lang para mag-alo-alo. At tapos titignan-tignan mo lang kung medyo malambot na yung ating mga gulay. Yan. Diba talagang ang sarap ng itsura ng ating sabaw pa lang. Yan, kasi nagkulay talaga na yung kamatis natin. Tapos maglalagay na tayo ng ating sili dyan. Ikaw, kung anong gusto mong ilagay na sili dyan, pwede din naman. Pwede yung kulay pula, pwede din yung green. Yan, para bumango na ang ating sabaw. Kaya yan. Yan na nga po yung pinakuluan kong separate na sampalok. Fresh na sampalok po talagang nilalagay ko at mas prepare ko po yan kesa sa mga instant na pangsigang. Mas masarap po kasing lasa nito. Yan. Talagang natural yung lasa ng ating sampalok. Yan. Yan. Medyo nakulangan pa nga ako sa sabaw dyan kasi gusto namin talaga yung medyo masabaw-sabaw na sinigang. Mas masarap kasi yan. Kaya nagdagdag pa ako dyan ng konti. Piniga-piga ko pa yung yan, sampalok natin. Kaya yan, nilagay ko pa yung mga katas niya dahil may lasa pa kasi siya, sayang naman. Tsaka konti pa lang naman yung sabaw yan. O di ba?
Sa sabaw pa lang, yan, ulam na ulam na. Tignan nyo naman ang kulay, di ba? Sarap na sarap, ang sarap talaga. Wala pa nga yung mga hipon dyan. Himekos-mekos lang natin, tapos lagyan natin ng pampalasa like bechin. Depende sa inyo kung anong gusto nyong pampalasa. Kung gusto nyo ng magic sarap, nasa sa inyo na po yun. Kung hindi kayo gumagamit ng bechin, okay, skip nyo na lang po yung bechin. Tapos nagdagdag pa ako ng konting patis kasi medyo nakulangan ako sa lasa. Yan. Tapos mekos-mekos lang ulit natin yan para magalo-alo yung mga nilagay nating pampalasa sa ating sabaw. Yan. At this point na nga, medyo malambot na yung ano niyan, pero papalambutin pa rin natin siya ng konti. Yan na nga, at kulong-kulo na ang ating sabaw. Yan, pinas forward ko na para mabilis. Yan. Yan, kulong-kulo na talaga yung ating sabaw. Talagang naaamoy ko na yung sinigang dyan. And then, minekos-mekos ko ulit para talagang maghalo-halo yung mga sangkap natin sa sabaw, yung palasa. Yan. At yung point na yan, lalagay na po natin yung hipon. Yan na nga, yung hipon natin, di ba? Ang fresh ng hipon. Talagang dito sa palengke namin, talagang makakabili ka ng super fresh na hipon. Talagang makikita mo, bagong-bagong hango talaga yung, bagong harvest talaga yung mabibili mo. Kasi maraming mga, dito, palaisdaan sa amin, dito sa amin. Halos lahat may nag-aano sila ng hipon, tilapia, tsaka yung mga halimango, yan ang mga expertise. Tapos naglagay ako ng konting paminta, yan. Yan, yes po, talagang naglalagay ko ng paminta. Kung sa iba, yung iba hindi naglalagay, okay, skip nyo na lang po. Nasa sa inyo na rin naman po yun kung paano nyo lutuin ang sinigang nyo. This is naman po ay my version naman po ng aking sinigang na hipon. Yan, mekos-mekos lang po natin yan para maghalo-halo talaga yung sangkap. At yan na nga, di ba? Abang voice over ako, yan, may nagtitinda pa ng tinapa, paepal pa talaga siya. Pero okay lang yan talaga. Hinalo-halo ko na, tapos titikman ko nga dyan kung talagang okay na yung lasa. At sa tansya ko naman, okay na yung lasa, pati yung sabaw, at pakukulaan lang natin ng konti. Tapos, maglagay pa ako ng konting asin pala dyan. Sorry, at joke lang, naglagay pa ako ng konting asin kasi nga kulang pala yan sa sa alat. Yan, at yan na yung pinaka last ingredient natin, yan. Bumili nga pala ako ng talbos ng kamote kasi hindi na ako nakabili ng kangkong kasi nga oras na kami na malengke, yan. Kaya talbos ng kamote na lang na nakita ko sa palengke, pwede rin naman yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung kahit anong gulay ang pwede nyong isaog sa inyong mga sinigang, pwede naman yan. At yan na nga, okay na daw. O diba, ang sarap ng ating sinigang na hipon. Kaya yan, favorite namin yan. Kaya lagi namin siya talagang niluluto. Yan, pinaka-comfort food namin yan yan. Mas prepare talaga namin yan, yung sinigang na hipon kaysa sa baboy or manok or isda yan. Hipon talaga ang pinaka-favorite, lalong-lalo na yung asawa ko, kaya lagi ko siyang pinagluluto ng aking masarap na sinigang na hipon. Yan. Mekos-mekos lang natin ng konti yan at ready na nga yan. At sabi nga ni Kamang yan ay for the go. Yan, for the go na talaga ang ating sinigang na hipon. Yan. Diba? Ang sarap ng ating sinigang na hipon at yung mga gulay natin, press pa rin. Diba? Pwede din yung pang-asim nyo sa inyong mga sinigang, kamyas, masarap din po. Yan, kaya lang hindi ako nakakita ng kamyas dito sa amin Yan, sampalok lang alos ang marami. Masarap din yung hipon na sinigang sa bayabas, yan, masarap din yan. O, yan na nga, at kakain na nga kami dyan, yan. At mumukbangin na nga ng asawa ko dyan ang aking lutong sinigang na hipon. Yan nga po, at nag-uumpisa na siyang magmukbang dyan. Diba? Talagang alatado naman po sa kanya na favorite niya ang sinigang. Pagkaluto, mukbang agad. No, diba? Yan, sabi nga, ulitin ko ang sinasabi ni Kamang yan, for the go. Yan na nga, at for the go na ang ating sinigang. At mayroon pa siyang sausawan na sili na may patis. So, diba ang sarap? O, tara na, at kumuha na kayo ng pagkakanin nyo at sabayan nyo na kaming kumain. Actually, kasabay ko po siya kumain ng asawa ko. Hindi nga lang po ako nagpa-video dyan dahil medyo pagod na ako at iba na yung itsura ko kaya hindi na ako nagpakita sa
video. Yan. Pero kasabay ko pong kumain din ng asawa ko. Siyempre, masarap ang kumain ng may kasabay, di po ba? O siya, hanggang dito na lang po ang aking video mga kasuke. Sana po sa lahat, kung na-enjoy nyo po ang aking video, like, follow, and share na rin po. Malaking tulong na po sa akin ang kahit pag-like lang po at panonood ng aking mga videos. O siya, hanggang dito na lang po ang aking video. Maraming salamat po sa inyong lahat. Happy cooking po sa inyong lahat at happy eating po sa inyong lahat. Sana po na-enjoy nyo po ang video ko. Bye!